So ayun, okay, KJX, kumusta tayong lahat at pag-usapan lang natin to. So ito, tapos na tayo dito sa area na to. Ito naman, no? So the SEC said they have identified the least down 10 unregistered exchange that are operating illegally, no, and with active marketing efforts in the Philippines. So, titingnan natin talagang no, kung mapapansin natin yung reactions, mas lamang talaga yung parang yan. So, parang pinagtatawanan, no? Kasi kung mapapansin natin, bakit ba hindi nagtitiwala yung mga Pinoy, mga kapatid, di ba? Sa local exchange, no? Bakit? Yun yung pinaka tanong natin dun, di ba? So, syempre, try natin sumagot, mga kapatid, no? Ako naman, kung titingnan natin, ako lang may own opinion, mga kapatid, no? So, ang tanong, bakit ayaw sumuporta ng mga Pinoy sa mga local exchange, no, dito sa Pilipinas, gaya ng Maya, Gcrypto, Coins.ph, and Philox, no? So, for me, para lang sa akin ito, mga kapatid, syempre, number one, yung limit ng mga coins na available doon sa mga platform na local. So, ako naman, karamihan kasi ng local exchange, konti yung selection ng coins, no? Halimbawa, kulang sa mga meme coin, altcoin, o bagong tokens na madalas na pinagkakaguluhan sa global exchange, no? Ngayon, number two, yung sinasabi na mataas na fees, di ba? So, kumbaga sabi nila, ang trading fees at spread sa local exchanges ay kadalasan na mas mataas kumpara sa mga global platforms, no? Marami nagrereklamo na ang palitan ng presyo, di ba? Buy and sell, di ba? For example, sa coins.ph, kung makikita niyo doon, may buy, may and sell. Di ba? Bakit nila nilagyan ng ganun? Kung mas mababa naman kapag sa trade. Di ba? Punta kayo sa trade ng coins.ph, mas mababa yung fees doon. Pero bakit sila merong buy and sell doon sa mismong unahan, di ba? Na mas mataas yung fees. Kagaya nun, 58 kahapon yung dollar, parang ang bentahan nila nasa 56.5 yata, parang ganyan. Ay, yung pagbili nila, no? So, yun yung isa nakikita natin. So, sabi nila, mabagal o maigpit yung sistema. May mga gumagamit na nagsasabing mabagal ang withdrawals, na flag ang account, nahirapan sila mag-verification KYC. Ako naman, ang sagot ko naman dito, hindi. Kasi, isa ako sa KYC na rin sa Coins.ph, sa Gcrypto. So, okay naman. Wala namang problema doon. Sa withdrawals, okay naman, no? So, sa Coins.ph, 4 years na ako nagwi-withdraw dyan, eh. So, okay naman. Wala naman ako naging problem. Ang naging problem ko lang, yung mali yung napindot ko. Mali yung napindot ko, and then, parang, ewan ko, ilang araw yata bago pumasok. Parang, kasi nga, sumakto na Friday, pumasok siya by Monday. Parang ganun. Yung iba naman, kulang sa tiwala, no? May ilan na didismaya sa dating issue ng Coins.ph nung, I think, nahack yata to noon. Diba? Parang ganun siya. Yung iba naman, nagdududa dun sa safe and secure ba talaga ang local exchanges? Lalo na kung hindi open sa audit o kulang sa transparency. So, ako naman nadala lang ako sa mga sa mga NFT ng Pilipino. Dati may mga NFT yan, eh. May mga games na nilabas sa mga Pilipino noon. So, nag-rug din naman sila, 'di ba? So, mas kabisado karaniwan talaga ang global exchanges. No, dahil maraming Pinoy, no, influencers, mga signal group na gumagamit talaga ng mga global exchanges. Tapos ano yung advantage, no? Pero may mga advantages din yung mga local exchanges natin. So, ano ba yung mga advantages ng mga local exchanges? Ito yung mga cash in and out, mas mabilis, eh. Mas madaling mag-cash in, mag-cash out gamit ng local banks at e-wallets, di ba? Tapos regulated din, di ba? Regulated ng Bangko Sentral, BSP, di ba? Yung mga local exchanges, yan yung mga nila, no? Yan yung mga advantages, no? Maganda sa beginners, no? Na ayaw muna makipagsapalaran, parang complicated sa trading. So, yan yun. So, ngayon, may tanong. Totoo ba na ang issue
lumilipad. Kasi kung mapapansin nyo dito, maraming issue dito na ano ba yun? Yung syempre yung mga tawag dito, kapag lumilipad ang BTC, talagang minsan nag-under maintenance sila. Totoo ba yun? 'Di ba? So, hanapin nyo na lang dyan, daming ganyan, no? Sabi dito, totoo ba ang issue na yan? Totoo ba ang issue kapag lumilipad ang mga tokens gaya ng Bitcoin, nag-under maintenance daw yung local exchange? So, minsan totoo yan kasi yung possible na explanation dyan for real talk, kasi minsan yung system overload. System overload, yung isa sa legit na reason, no? Kapag siguro mahina ang system nila, tapos sabay-sabay nagkaroon ng buy, sabay-sabay nagkaroon ng sell, sabay-sabay nagkaroon ng cash out. Ayun, parang bumibigay yung server. Tapos, parang lalo na kung hindi high performance yung back-end nila. 'Di ba? Ngayon, parang yan, kinukumpara natin sa traffic, no? Na hindi kinaya talaga ng system. So, minsan i-check din natin. Kumbaga baka mamaya ang failed doon system, 'di ba? Hindi naman talaga nila gustong mag under maintenance tulad ng mga sinasabi sa comments, 'di ba? So mga ganun. Ngayon, syempre maraming naniniwala sa Pilipinas, syempre una investor ka Tapos sinasabi delayed maintenance timing. Ito yung suspicious, 'di ba? So syempre bilang investor, gagawin mo lahat para makapag-sell ka, 'di ba? So para at least if ever, ako naman ang maganda lang sa akin if ever kunyari nasa coins.ph o Gcrypto, wag lang mag-under maintenance talaga na hindi mo mapasok yung platform. 'Di ba? Kasi pag hindi mo napasok yung platform, hindi ka talaga makaka-TP. Ako okay lang kahit hindi mo na maka-withdraw kasi ang importante diyan, makapag-TP ka. Kunyari pumasok ka sa Bitcoin nang mababa, tapos lumipad, makapag-TP ka sa taas. Yun naman yun kasi syempre kaya nga nagki-crypto, kaya nga nag-stocks, yung mga ganyan, 'di ba? Kaya nga nagpo-forex, 'di ba? Para kumita, hindi para matalo lang, 'di ba? Kasi kapag ganun yung nangyari, bigla ka nag-under maintenance, syempre magdududa talaga ang Pilipinas, 'di ba? Magdududa talaga mga investor na dito kami pumasok na platform, tapos yung pala ang system hindi ganoon kaganda. Tapos ang system ang dali pang mag-under maintenance. Parang syempre, 'di ba, mas maganda kung yun yung problema is yung system at nagkakaroon ng traffic at hindi kaya yung volume ng withdrawal, dapat i-upgrade yung system. Kasi hindi reason yung bumigay yung system sa panahon ng bull run, sa panahon ng lumilipad yung token. So, imagine kasi yun ang inaabangan talaga ng mga investor, yung lumipad yung token, di ba? Sa tagal nilang hinold yung coin na yan, tapos ang mangyayari lang is hindi sila makakapag-TP sa taas. Ano yung magiging reaction ng mga investor? Di ba? Syempre, magagalit sila. 'Di ba? Magagalit yung mga yan, mga idol, no? So, ako kaya naiintindihan ko yung mga investor, mga kapatid, no? So, yun lang. Syempre ako naman ang nakikita ko dito, ganun talaga, nasa Pilipinas tayo So, if ever for me, susunod na lang ako sa batas, di ba? So, ganun talaga. Dito tayo pinanganak Dito na talaga. Ito na bansa natin 'Di ba? So tingnan na lang natin kung anong possible mangyari dito, mga kapatid, no? Ano lang tayo, syempre kahit papaano. Ano lang yung thoughts natin? Kung ano lang yung nakita natin sa 2021 and 2025. Okay? So peace out, mga kapatid, at pakita ko lang sa inyo to. So ganda. Nakuha yung TP1 dito, pero naglalaro ngayon si Bitcoin dito sa area na to. No? So, tingnan natin anong mangyayari. So, yun lang. Saludo sa inyo lahat at mabuhay kayong lahat.